I used to be a drug user, but now I'm going to be a pusher. Merong isang lumapit sa akin, hinahamon ako ng suntukan. Dumating ba sa panahon na you almost break up? Ginawa ko lahat para ma-improve ako. Sabi sa akin, hindi pwede, mukha ka talagang Judas. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. An actor, dancer. Actually, bago siya naging actor, dancer muna. Dating presidente ng Actors Guild of the Philippines at ngayon, President and CEO ng Mowal Fund. And the person you love to hate. Mga kaibigan, let's all welcome Res Cortez! Good day to everybody. At gusto ko yung the person that you love to hate. Okay ba yun? Oo, ganda. Alam mo, yun nga ang ano, minsan, yun kasi ang impression kasi ng ibang tao. If you're bad on TV, if you're bad on sa mga pelikula, parang na-associate nila na bad ka rin in real person. Yeah, but I always take it as a compliment. Ah, talaga? So, kasi Oo. karamihan ng roles ko ay bad guy, kontrabida. Pag nagalit sa akin ang tao, ibig sabihin, effective ako. Correct, correct. Tama yun. Was there a time na talagang nagalit ang tao sa'yo off-cam? Kumbaga, naglalakad ka lang somewhere. Ano, yun mismo. Bago pa lang ako sa pelikula noon, nasa Davao Insular Hotel, naglalakad ako dun sa parang hallway. Biglang may pumalo sa likuran ko ng payong. Pagtingin ko, isang elderly lady, Oo. at ginanon ako, sabi niya, next time huwag mo nang gagawin niyang kay Hilda Coronel. Kasi that time, palabas yung Insyang. Oo. Affected siya dun sa ginawa ko dahil hindi ako naging mabuting boyfriend kay Hilda Coronel dun sa movie na yun. Oo, so naging leading man ka rin naman sa ilang pelikula before, mga right? ilang pelikula, Oo. mabaitang role, and Oo. I do comedy roles Yes, yes. and musical. Oo. Yung mga Andy Batumbakal, Bongga Kaday, with Nora Honor, at yung mga light plots na hindi naman ako kontrabida. For your info, Aster, I know how to delineate the Res Cortez the person and Res Cortez the The actor. actor, yes. Kaya nakamatalino na ang mga viewers natin ngayon eh. Alam naman nila na kasalbahihan ni Res Cortez ay sa pelikula lamang because in real life, alam ko hindi ako masamang tao, ako'y God-fearing person. Ako, sa sarili ko, alam ko na ako'y isang mabuting tao, mabuting ama. Yun lang bang okasyon na yon, yung pagkakataon na yun na parang pinalo or hinampas ka ng payong ng isang ale dun sa Davao? Or naulit pa yon in other instances? Then maraming mga sitwasyon like siyempre action. One time nasa probinsya kami, merong isang lumapit sa akin, hinahamon ako ng suntukan. Oh. Dahil sa pelikula daw, Naapektuhan. magaling akong magsuntukan, Oo. subukan ko naman daw siya. Oo. So sinasabi ko na, hindi, pelikula lang yun. Sa totoong buhay, ay hindi naman ako nakikipag-away ng katulad ng sa pelikula. Siyempre, yung ibang tao kasi, alam mo na, nasa back in their mind, alam nilang pelikula, yung image, parang ito yung salbahe, ito yung masamang tao. Sabi ko nga, I take it as a compliment. Madali namang, minsan iko-comedy ko na lang, di ba? Para hindi mabago yung kanilang pananaw kung sino talaga si Res Cortez. Pero was there a time na naapektuhan ka dahil galit sa yung tao? Actually, yung effect ng role sa akin, pag na-imbibe mo na yung role, minsan nadadala ko sa bahay. So one time, matagal na ito, yung anak ko, parang kinabayo ako, naging rough siya. Natutulog ako, bigla ako nagising, nagalit ako, na hindi ko naman ginagawa dati dahil, siyempre bata yan naiintindihan ko. Pero I realized, kasi nasigawan ko siya, although nag-sorry naman ako sa anak ko nung after that, na-realize ko na dapat ang isang artista ay merong conscious effort para ma-quash yung influence na yun, yung effect na yun, para hindi mo madala sa bahay or sa labas ng set yung role na iyong ginagampanan. Why are you so effective bilang kontrabida? Kasi
naandun ako sa yung era, yung stage na tapos yung kontrabida nung araw na, di ba, exaggeration, yung sa stage na parang minamagnify mo yung mga movement. Ako, dumating ako dun sa point na dahil may mga bagong pagtuturo, may bagong workshop na ginagawa na talking about Eric Morris, no Yes. acting please. At yung para maging effective ka, you don't have to exaggerate your movement, your reaction, kasi the camera can go close up. At na-internalize yung feelings na dapat mong i-portray or i-express. At may natural talent, no? After the natural talent, saan ka naman pupunta? So, dapat meron kang technique, meron kang approach na pwedeng gawin para maging effective ka. Sa akin, outlet ko na yun. Yung aking kasamaan, yung aking galit, ay nailalabas ko sa pelikula, sa shooting. At ang sabi nga nila, yung mga bad guys sa movies, yun ang mababait na tao. Oh yes, I need to ask Candy, your wife. And of course, sino naman si Res Cortez behind camera? Sabi ko nga, I can draw the line between Res Cortez the person and Res Cortez the actor. Ngayon, naandun na ako sa stage na kasi malalaki na yung anak ko, graduate na, meron na akong apo. So, naandun na ako sa time na ang iniisip ko ay yung aking advocacy, yung aking ano ang iiwanan ko sa mundong ito. Legacy. So, yung aking legacy at kaya involved ako sa mga organizations ng ating industry. At yun nga, nag-aral ako at para bang ini-encourage ko yung mga ibang artista, yung mga baguhan, lalong-lalo na ipagpatuloy natin yung pag-aaral ng ating craft. Kasi wala tayong pupuntahan, katulad ko, ito na ang buhay ko. So, ginawa ko lahat para ma-improve ako at naging involved ako sa mga fairs ng industry. Di ba, mag-improve naman yung sitwasyon ng mga movie workers. Kaya, naging president ako ng Actors Guild at ngayon, nasa Mobile Fund ako na siya lang ang nagbibigay ng mga benefits sa mga movie workers, lalong-lalo na yung maliliit. And I'm proud I am a member Mowal Fund since Yes. 1994. Yes. Nasa Octo Arts pa ako noon. Di ba? Oo, at So, maraming salamat at sinusuportahan mo ang Mobile Fund. At alam mo ba, Astor, na nung pandemic, ang Mobile Fund lang ang nagbigay ng ayuda sa mga movie workers. thankfully, I was able to receive 3,000 pesos Yun, from Mowal 3,000 Fund. lang, Di ba, pero hindi mo malaking inaasahan, di tulong ba? na. Out At of, among others, syempre, oo. meron kami nakuha sa DSWD na pinasa namin sa mga members at patuloy, kahit pandemic, patuloy pa rin ang pagbibigay namin ng mga benepisyo. Meron kami para sa gamot, meron para sa confinement, pag may surgery, meron din para sa may mga death. Kasama ka. Yeah. Kasama ka ng Mowal Nice Fund. to know Di na ba? your social responsibility ay nailalabas mo through Mobile Fund. Yun po ang mga benefits ng Mowal Fund. Balikan natin ang kwento ng buhay mo. Paano ka napunta sa showbiz? Dati akong dancer. Used to dance with CCP Dance Company. Napunta ako sa UE Dance Troupe at commercially, nagsayaw ako with Nag-UE ka pa. UE, yeah. Nagsayaw ako sa mga TV shows through Amelia Apolinario and the Allegro Dancers. Yes. At nagsayaw din ako sa UP Filipiniana. At maraming presentation sa CCP, Folk Arts, PICC na lumabas ako bilang dancer. At kahit nung pag Holy Week, meron akong passion play. Judas ka, I suppose. Yes, ang role ko ay isang Judas na sabi ko, gawin nyo naman ako Jesus Christ. Oh. Sabi sa akin, hindi pwede, mukha ka talagang Judas. At imagine, 15 years yon na Judas ang role ko. And siguro doon nagsimula yung role ko na kontrabida, bad guy. In every role ba, pinaghahandaan mo or ni-research mo? Halimbawa, siyempre, iba-ibang character mo na ginagampanan. What preparations do you make? Kailangan ko lang ng script. I have to talk to the director, kung hindi man yung writer, para malaman ko kung anong intention nila, ano ang subtext ng eksena na ito. Kasi sa aming artista, pag sinabi mong I love you, it doesn't mean I love you. It could mean a lot of things. Pwede kong sabihin You sa care iyo for na a friend, I love you, pero ang ibig ko sabihin,
papatayin kita. Oh. So, importante sa amin yung subtext. Kung ano ang ibig sabihin nung linya na yon. Para bang face value lang yun eh. Para bang sinasabi mo yon. Pero sa totoong buhay kasi, Hindi bukal. ganun naman talaga eh. Ah. Kung anong ibig mo sabihin, hindi yun ang sinasabi mo. Pare, mag-ingat ka ha. Pero ang ibig You don't sabihin mean nun, it. oo, pero iba pala ang ibig sabihin. Oo. So sa aming artista, importante yung subtext. At gagawan ko ng craft para bang nung magsimula ang pelikula na andito ako sa level na to, pagdating doon sa eksena, ganyan-ganyan, hanggang sa kung saan magpipik o saan yung level, yung intensity, at kailan ka magtataas ng boses, yung dapat ginagraft yon na sa aming mga datihan ng artista, parang it comes naturally. But you have to take notes also kasi pag nag-shooting naman, hindi yung in sequence eh. Pwedeng unahin yung Laktaw, ending, oo. pwedeng Correct. sa kalagitnaan, pwede sa huli. So, dapat matandaan mo para consistent ka doon sa movie na yon or TV show na hindi ka maliligaw. Maraming responsibilidad ang isang artista. Akala ng iba, madali lang pag-artista pero hindi ganun kadali. At may kasama pa rin yun dun sa ano ang effect nito sa iyong totoong buhay, di ba? Maraming artista na nai-imbibe nila yung role. Mga babaeng artista, naging bold star, sexy, na hindi naman sila talaga ganun. But eventually, parang nagiging loose, nagiging ordinaryo na lang sa kanila na kabit sila or mga immoralidad na nagiging normal kasi yung influence ng role ay hindi nila nababantayan. So may mga exercises naman yan para mawala yung influence na yon sa'yo. How young were you Kasamang then? Mga 19, 17? Yeah, I started sa movies ng 19 years old. Okay. Pero yung mga 17, 18, hanggang 19, yun, nagsasayaw ako. At naging athlete pa ako. Oh. Naging swimmer ako ng University of the East. Bago ako naging dancer. At kaya naman ako pumasok sa pagiging athlete at naging dancer kasi pag member ka ng dance troupe, wala kang ROTC. Libre ka na. Parang scholar ka na rin at the same time, Yes. di ba? May scholarship. At the same time, may allowance kami noon. Okay. Meron akong allowance na 15 pesos a day. Oh. Dahil- Malaki ng pera yun Dahil that time. nasa dance troupe ako. Oo. Malaking pera na yun nung At araw. hindi ka na nagbabayad ng tuition fee mo. Yes. Ang maganda nun, hindi alam ng mga parents ko. So yung tuition na binibigay nila sa akin, binubulsa ko na yun. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Ako'y galing sa Okay. Bicol, Camarines Sur. At pumunta lang ako sa Manila para mag-aral ng college. So, when did you discover na you were a dancer? Yun nga, sa UE, nag-audition ako dahil nga may mga kaibigan ako na nasa dance troupe. Sabi niya, mag-audition ka para merong kang scholarship. At the same time, may mga privileges sa university. At kahit kasi nung high school ako, nagjo-join na ako sa mga folk dance sa school. So, kahit papano, Wala pang modern dance at that time. Puro folk dance lang. oo, yun. Kasi nga, nung sa UE na ako, doon ako ng modern dance, jazz, at kung ano-ano pang mga modern technique. Pero nung dati, kasi nagti-tennis din ako lawn tennis, at Swimmer ka nag-involve pa, din ako, swimmer na, at nag-involve din ako sa karate, judo. Nag-aaral ako ng mga self-defense na yan. Kaya kahit papano, medyo malambot yung katawan ko. At kahit nga, nung artista na ako, nadala ko na yon kasi yung mga action scenes, parang choreography yan Yes, tama. So, tama. dapat alam mo yung body center, ano yung change of weight, saan mo dadali ng katawan, para ganon. So, choreography, dancing, action star. Yun. Paano ka naman napasok sa showbiz? Parang biruan lang yan. Si Dick Israel kasi, yung nasirang Dick Israel, barkada ko yan nung araw sa Claro M. Recto. Nandun kami at kaibigan din namin si Roy Vinson. Mga bata pa kami noon at siya unang pumasok, si Dick Israel. Siya ang unang pumasok sa Na pelikula. napakagaling din. Oo, at character actor. actually, doon ko nakuha yung aking pagiging kontrabida. Oo. At nagyayaya sa set.
sumasama ako, extra, hanggang sa, yun, 1975, binigyan ako ng role sa movie na Daigdig ang Wait, Sindak your first at Lagim. movie. Ayun. Yun ang first movie ko. At tuloy-tuloy na after that. Kailan mo nakilala ang wife mong si Candy? Almost the same time, di ba? Yeah. Pumasok ka sa showbiz. Yes. Oo. Actually, sa set ng shooting ko, doon ko siya nakilala at Bakit nag-aartista ba dati si Candy? hindi, yung location namin, kaibigan niya yung may-ari ng bahay. Okay. So, doon ko siya nakilala, niligawan ko, at yun naman, hanggang ngayon, kami pa rin. After More than 40 years. more than 40 More than years. 40 years. Imagine Malapit mo. na kami golden anniversary. And you have 4 beautiful kids. Yes. Oo. They are all, di ba? Halos lahat sila tapos na sa Tapos pag-aaral. na, oo. Okay. 2 boys, 2 girls. Pero dun sa 4, isa lang ang sumunod sa'yo. Yun, si sa Kai. showbiz. Si Kai. Oo. Sayang nga, wala dito si Kai ngayon. Oo nga eh. Siya lang mag-isa ang sumunod sa'yo. Siyang nahilig kasi nung high school siya, involved na siya sa mga school plays sa Assumption. Tapos nung nag-college siya, pumunta siya sa UP at doon na niya nakilala yung friends niya na nasa showbiz. Nagsimula siya ng mga indie films at through Andoy Ranay na nagkaroon siya ng teleserye. Yung nagkaroon na siya ng pelikula at first movie niya, ang sabi pa sa akin, Dad, meron na akong pelikula pero meron akong love scene. Sabi ko, ha? First movie mo, may love scene ka agad? Sabi, sino ba ka-love scene mo? Si Jan Lapus. Sabi ko, ha? Siya ba ka-love scene mo? Oo. Sige, okay lang. Kasi yung movie na nagkapalit-palit sila, di ba? Yung, yes. actually, nagkaroon na ng remake nitong huli, part 2 nung movie na yon. Nakalimutan ko Na nag-swap yung mga personalities nila. Yes, nagbanggaan yung bus at yung mga kaluluwa nila nagpalit-palit. Yun, doon nag-start si Kai. At simula noon, marami na siyang offers at hanggang ngayon, siya yung maraming trabaho kaysa sa akin. Napaka-galing ni Kai kaya. Yun ang advantage niya dahil meron siyang pinanggalingan na, in short, maganda training. Yes. Kaya pagdating sa pelikula, at ngayon, napunta pa siya sa comedy. At kumakanta siya at kung ano-ano pa. Isang aktor kasi parang kumpleto ang pagiging aktor mo kapag nakakatanggap ka ng parangal or award. In your case? Actually, wala pa akong award. Talaga? Up to this day? Akala nila marami na akong award, pero sa totoo niyan, wala pa akong natatanggap na major awards. Pero iba, ng mga small award-giving bodies at nominations, pero hindi pa ako nanalo ng awards sa any festival or any award-giving bodies like FAMAS or Luna Awards or sa... Yun, hindi pa. Manunuri, wala pa Pero rin. palagi akong ini-introduce na multi-awarded actor. Yes. Diba? Pero pinapabayaan ko na lang. Pero ang totoo, Pero I think wala naman pa. deserving mo naman yung title na yun kung tutuusin, di ba? Na parang nakakagulat lang na up to this day wala ka pang nakukuha na award considering na napaka-effective mo lalo na dun sa bad boy role mo parate. Hindi ka ba natakot na parang yung stigma, tama yung term ko na ginamit, yung stigma mo being a bad boy, karamihan sa mga role na ginagampanan mo, both on TV at saka sa pelikula? Hindi ako masyadong affected doon dahil palaging ang reaction nga nila, he's not bad naman pala. Di ba? Para bang, at napapakita ko naman na I do things and I talk with sense. Hindi na nila iniisip yung, di ba, na yung salbahe ako. At nakasabay ko pa sila Eddie Garcia na ang tingin sa mga kontrabida ay hindi na basta-basta lamang. Yes, kasi he can do both eh. Yes. Di ba? Oo, at yun ang ina-idolize namin, lalo na ako, at lalo na sa ngayon. Yun ang matagal na naming pinakahihintay na sana ma-approve na ng Presidente ng Pilipinas yung Eddie Garcia Bill or Eddie Garcia Law. Yes, yes. Kasi dun Hindi pa ba? aprobado na sa Congress, Oo. pero hindi pa na-aprubahan sa Senado, so wala pang BICAM at hindi pa nadadala sa Presidente para maging batas. President. Yung sa DOLE,
meron na silang parang guidelines? guidelines. Meron na silang nakasulat ng mga dapat sundin at for a while talagang hindi pa man approve sa Congress, hindi pa man napipirma ng presidente, pinapatupad na ng mga networks, lalo na ang ABS at GMA, kasi nga hindi pa naman daw batas. Kaya ang isa sa advocacy ko ngayon ay maglabi na tayo sa para maging batas na ito at maipatupad na hindi lamang sa mga artista kundi sa lahat ng mga manggagawa sa pelikulang Pilipino. Kasi nakapaloob doon yung health and safety guidelines, kasama rin doon yung working condition. So may working hours na. Hindi katulad dati, 18 hours, 24 hours kayo nagtatrabaho, babayaran ka lang ng isang araw. So ngayon, meron ng cut-off, and you can work 12 hours constitute a day, pwede ka mag-extend, pero hanggang 14 hours lang. At kailangan magpahinga ka na at merong turn-around time. Meaning, hindi ka pwede schedule ng mas mababa pa sa 12 oras. Parang naging wake-up call ito sa mga taga-industriya. Yes, di ba? oo. Okay, you've been in the business for almost 5 decades. Di Yeah. ba? Anong legacy ang gusto mong iwan sa industriya? Or lalo na sa mga baguhan, mga bata, Yun nga. mga batang henerasyon. Itong working conditions na ito, matagal ko na pinaglalaban. Buhay pa noon si Lino Broca na parang imposible na ma-regulate yung working condition kasi wala kami or tayo, hindi tayo kasama sa batas na kailangan magkaroon ng proteksyon, magkaroon ng collective bargaining agreement, kailangan na pwede tayo mag-organize as a union dahil nga wala tayo sa batas. Kasi nga, dahil dun sa wala tayong established employer-employee relationship na yun din ang problema ng workforce, Department of Labor, dahil yun nga, hindi pwedeng mag-organize yung mga casual workers, mga contractual, yung mga independent workers. Pero ngayon, nagbago na lahat yan because of ILO, yung International Labor Organization, declared na kahit isang araw ka lang magtrabaho sa isang employer, ay established na yung employer-employee relationship. Although ngayon, hindi na uso yung mga union-union, but pwede na tayong mag-negotiate ng ating working condition. Kaya natutuwa ako na akala ko sa lifetime ko ay hindi namin matatamasa ito. Pero alam ko, hindi magtatagal dahil yung mga nasa Senado ngayon, yung mga artista na naandyan, ma-approve na sa Senate at eventually aaprubahan na ng ating Pangulo. There was a time, I think 10 years ago, kumandidato ka, pinasok mo ang politika. What happened? Dati kasi nag-suporta lang ako, nagsimula yan nung panahon ni FPJ, then napunta ako kay ERAP, which is the founder of Mowel Fund, at sinubukan ko one time, ng mga ilang elections before, tumakbo ako ng congressman sa Bicol. At kita ko na hindi... 2013. Yeah, I think so. Yes, 2013. Actually, kinalimutan ko na yun dahil para bang doon ko na-realize na pag wala kang pera, hindi ka mananalo dyan sa politika. Ang isang Res Cortez ba, marunong umiyak? Not sa acting ha, in real life. Oo naman. Oo. Alam mo bang ang sarap umiyak? Nakakaluwag sa Dibdib. sa kalooban, at yung stress sa buhay na i-release mo. At tao rin naman tayo eh. Yung If you're overjoyed. lalo na tayo. Diba? Pwede you can cry dahil masaya ka. You can cry dahil malungkot ka. At yung feelings, yung damdamin kasi natin, lalo na tayo sa showbiz, napaka-sensitive natin. Madali tayo maapektuhan ng mga bagay-bagay at mahirap pigilan ang silakbo ng damdamin. Alam mo, para bang let go. Let go and let God. Dahil wala namang masama ron. At hindi ko kinakahiya na, kasi
merong notion na pag lalaki ka, dapat hindi ka umiiyak. I don't Matigas believe in ka, that. di ba? Hmm. O, anong isang bagay magpapaiyak sa iyo, Res? Tungkol sa pamilya, anak ko, asawa ko, na hindi ko ipagpapalit ng aking pamilya kahit sa sino pa man or kahit ano pa man. At pag merong hindi magandang nangyayari, madali akong maapektuhan. Of course, with friends also, mababaw ang luha ko, in short. Sino ang huli mong iniyakan? Of course, sa family, nung meron kaming problema sa pamilya, pag sa harap ng asawa ko, talagang hindi na ako nagpipigil umiyak. And last time kong umiyak, sa pamilya at sa asawa ko rin. Dahil meron kaming pinagdaanan. Candy has been your wife for over 40 years. Yeah. May dumating ba sa panahon na you almost break up? Hindi naman, pero mahaba ang pasensya ni Candy. Saka pinag-uusapan namin yung mga bagay-bagay at palagi ko siyang ini-involve sa lahat ng aking mga desisyon, eksperyensya. At ang maganda nito, nag-join kami sa Oasis of Love. Ah, yes. Before, I used to be a drug user. But now, I'm going to be a pusher. Pero ang itutulak ko ngayon ay ang mga salita ng Diyos. Wow, Yun. praise God. Alam mo yung Oasis of Love, this was formed in the 70s, right? Yes. 70s, sina Brother Bo, sina Boyet De Oh, Leon. yes, sila yung mga nauna. Oo, di ba? Actually, 80s na. 80s na. Late 70s to, late ganon. 70s, Oo. oo, di ba? Na, kasi si Boyet din, di ba? Isa rin si Yes, Boyet or oo. Christopher De Leon sa marami ring pinagdaanan, di ba? But he's a changed man now, just like you. Yeah. Oo. So, parang ano nun, were you pushed into it or somebody convinced you na maging bahagi ka ng... Wala, biru-biruan lang. Mm. Gusto mo bang mag-join? Merong retreat sa Tagaytay, ganito, ganyan, Oasis of Love. At simula nun, hindi na ako bumitaw kay Lord. I continue serving God through the Oasis of Love at naging head servant pa ako. A certain point in time, akong head servant ng Oasis at lalong napatibay yung aking paniniwala na hindi ko na dapat balikan yung aking mga lumang gawain, yung aking old life. Maybe because of your, siguro din, yung kabataan din. Dahil din sa kabataan mo noon, di ba? Gusto niyo mag-explore ng iba-ibang bagay. Gusto mo, Yun. di ba? Eksperimento. Pero, I think kahit mga kabataan ngayon, dapat huwag niyo ito susubukan. Yeah, kasi nung araw, Mm. kaya kami nagda-drugs dahil nakaka-high. Ang sarap ma-high. But I later found out na mas masarap. Yung high sa drugs, nakakasira ng buhay. Pero yung high sa ating Panginoon ay puro kabutihan lamang ang idinudulot. Kaya sinasabi ko rin, let's get high with God, not with drugs. At mabuti na lang nakawala ako ron, palagi kong sinishare sa lahat na walang ibibigay, walang idudulot na kabutihan ang pagtitake ng drugs. Any regrets? Wala. Pasalamat nga ako at natagpuan ko si Lord dahil siya ang nagpapahay sa akin ngayon. Gaano ka katagal naging drug user? Yun, mga late 70s, 80s, 90s, mga ganon. Matagal-tagal din. Oo. Matagal-tagal Dahil, din. siyempre, mga barkada mo na andun, Mm-mm. it's very available. Aabutan ka na lang, bibigyan ka na lang. At although, meron pa rin akong control that time kasi nga, yung mga hard drugs ay hindi ko na sinubukan. Doon lang ako sa damo-damo at nung dumating na yung mga shabu, sinubukan ko rin pero hindi ko nagustuhan at wala. Talagang, kasi ang habol lang namin noon, magkaroon ng parang masiha, yung mag-enjoy. Kung hindi ka na-enjoy, why pursue? At yun, mga ibang bisyo, alak, hindi rin ako masyado. At nag-smoke ako, nag-smoke. Pero you give it up na rin.
I gave it up for a while, pero ngayon, bumabalik na naman. Pag vape, ganyan. At kaya nga, inaaway ako ng asawa ko. Sa bahay, hindi ako pwedeng mag-smoke. And for your health na rin. Di ba? Yeah. Oo. Yun, sa health pa rin. Dahil, di ba, more than a year ago, naoperahan na ako ng liver. Oh. Merong nakitang malaking bukol at kailangan alisin at praise God, nung nawala, nag-biopsy naman at nakita na cancer-free ako. Wow. So, isang milagro din ng Diyos yun na hindi ako napunta sa cancer. Nakakatuwa lang, Res, kasi yung iba kasi, kailangan pang sumailalim ng rehabilitasyon para magbago. But in your case, personal. Ikaw mismo ang umayaw, ikaw mismo ang bumitaw. Bibihira yun, ha? Yung iba nga, nag-rehab na, bumabalik pa, backslide pa rin. Pero in your case, talagang nagtuloy-tuloy. Then, malaking utang ko sa Panginoon Diyos, unang-una, at sa community ko. Yung Oasis of Love, kasi hindi ako bumitaw sa service, hindi ako bumitaw sa aking prayer life, at parang nagpaalam ng lumang buhay. Totally. Yes. I'm sure, masayang-masaya si Candy. Oo, siyempre. Diba? How do you want to be remembered? I like to be remembered as Res Cortez na tumulong sa pagpapalago o sa pagpapatibay ng mga karapatan ng mga manggagawa sa pelikulang Pilipino. I like to be remembered as Res Cortez, the God-fearing person. Kung nanonood ngayon ang mga kabataan, syempre marami rin sa kanila ang nalilihis pa rin sa landas. So, mensahe mo sa kanila. Ang masasabi ko lamang sa mga kabataan, adventurous, you like to explore, but kung hindi pa man kayo malapit sa Diyos, subukan nyo naman maging malapit sa ating Panginoon Diyos. Surrender yourself or your life to Jesus Christ and let the Holy Spirit guide you in everything you do. And just in everything you do, let it glorify God. Everything you do or anything you do it with love. Yun lang, punuin natin ang ating buhay ng pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Yun. Para sa mga aspiring young actors. Yung sa mga mag-artista pa lang, take it seriously, mag-aral kayo, continue studying. Magbasa kayo ng libro, paano maging isang mabuting artista, at mag-ipon kayo. Dapat nakatungtong pa rin sa lupa ang inyong mga paa. Huwag kayong lulutang, huwag kayong na mawawala kayo sa karimlan, na mawawala na kayo sa sarili nyo. Alalahanin nyo kung sino ba talaga ikaw bilang tao, hindi bilang artista. Yun lang. Mensahe mo sa asawa mo, kay Candy? Candy, thank you for your patience. Thank you for your love. And I assure you, sa aking asawa, sa aking pamilya, yung pagmamahal na yan ay hindi maglalaho or hindi ko kayo iwanan. At pagpasensya nyo na yung aking pagkukulang. Pero ang sasabihin ko lang naman sa inyo na iwanan ko na ang lahat pero hindi kayong aking pamilya at hindi ikaw, Candy, na aking mahal na napakatamis magmahal. Wow. And of course to your kids, to your children and grandkids. Yun lang. Makinig kayo sa mga nakakatanda sa inyo, sa aking mga anak, aking apo. I know you're doing well. At huwag na kayong maligaw ng landas. At anytime na kailangan nyo kami, kailangan nyo ako, naandyan lang kami na patuloy na gagabay sa inyong lahat. I love you. And of course, para sa lahat, at ang mensahe mo na may kinalaman sa Mowal Fund or sa ibang nyo pang proyekto? Sa industriya ng pelikulang Pilipino na ang tawag namin ngayon or natin ngayon ay yung audiovisual industry, magkaisa na tayo. We are working on something para magkaisa-isa na. Huwag na tayong watak-watak. At ang nilalakad natin ngayon, ilabi natin sa Kongreso na maaprubahan na yung Eddie Garcia Bill
aprobado na yung Creative Industry and Development Law at ilabi pa rin natin na mag-create na ng Philippine Film Commission na sasaklaw sa lahat ng mga guilds, sa lahat ng sektor, sa lahat ng stakeholders ng audiovisual industry para magtuloy-tuloy na ulit at ibalik natin yung dating sigla ng pelikulang Pilipino. Wow! Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much to Alvin, Dennis, Roland, Chef Tatung, and of course, Carla and Ems. Maraming salamat. Nutritech, thank you so much, Jost de la Luna, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements. Thank you so much to RNA Events Specialist by Richie Ann, Asia Slashes, Sugar White by Sugar Mercado, Nesta Celia Salon for my hair and makeup, Gandang Rick Reyes, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpal Joy Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center. Maraming salamat to Hotbox and of course Romeo Helven, Studio Manila, Tokyo Grill Tomas Morato, Mesa Tomas Morato, The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef. At kayo mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. And of course, to my dear friend, thank you so much, Res, for sharing your life story sa amin dito sa TikTok and of course sa ating mga viewers. Thank you, Aster. At Dennis, Alvin, sarap ng pagkain dito sa inyo. Ang sarap ng food. At maraming salamat, Aster, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ma-interview at mailabas ko yung aking saloobin. At bihira ang interview ko na katulad ng paghuhuntahan natin ngayon. Pagkakwentuhan. And of course, it should be my honor, Res. Thank you so much also, like what I said, for sharing your life story. Kasi ang dami ring revelasyon. Akala ko kilalang-kilala na kita. Marami pa pala akong hindi alam tungkol sa iyo. Di ba? At I'm sure, ganun din ang pakiramdam at ang ating mga kababayan, lahat ng ating mga viewers, maraming salamat for trusting us. And of course, with that, mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all.